Ayan, no? Ayan, no? Kumusta po kayo lahat? Siyempre, another day and another tea with Tio Pipuri. Magandang hapon po. Nag-take tayo. Ang hina na signal dito sa area ko. And, of course, break muna tayo sa masalimuot na mundo ng politika ng Marcos Jr. na hanggang ngayon, hindi natin alam kung kailan ba talaga magpapa-hair follicle drug test. Padaanin nyo lang ako rito dahil ibabahagi ko muna yung di umano yung relasyon ng isang unit head ng Bureau of Immigration sa kanyang tisay na sekretarya. Ayun. Mabait si Unit Head in fairness. Marami akong naririnig na kasi marami sa BI na talaga pag yung nakakarating sa atin yung puro sumbong. Pero sa kanya, kahit pa paano, mabait naman daw siya. Kailang yung mga kinasasangkutan ng mga tauhan niya, kabi-kabilang kontrobersya at anomalya rin. And para sa akin, sa batas ng command responsibility, hindi ka ligtas dito, kuya. And anyway, tabi natin yun muna. Kahit yung anomalya sa Bureau of Immigration, sundan natin yan. Marami tayong mga impormasyon sa Bureau of Immigration, no? At nakabangko lang ako. Kasi syempre, tinitimba ko yung malalaking storya sa politics. Saka syempre, yung bibigyan daan naman natin, yung iba't ibang anomalya naman sa iba't ibang ahensya. Ngayon, balik tayo sa magjowang unit head at ang kanyang kisay na sekretarya. Ito ngayon mga katete at kaebon. Maraming marites dyan marami na magsasabi na kalalaki kong tao, marites ako. Ano ngayon? Kalalaki nyo rin tao, makinig na lang kayo at manood kayo. Kung ayaw nyo, i-off nyo. Pero alam ko, maraming medyo para medyo mga nakakakiliti na lang muna ng detalye. Masyadong toxic na pagka masyadong mainit yung sa politika. No? Ikukwento ko lang sa inyo, yung ginagawa nilang parang sogo, yung kanilang opisina. So, ito ngayon si Ate Tisay ay dati lamang OJT, on the job training. Tapos, dahil magaling, matalino, masipag at syempre, may sana, hindi dahil sa padrino, na-absorb po siya bilang empleyado na ngayon ng Bureau of Immigration. And tulad ni Sir, mabait din si ate. Makinis ang kutis nito. At may kagandahan naman. Medyo chabilita nga lang ang lola niyo. Pero sabi nila, ano lang daw yun. Kasi bata, medyo bata pa siya. And maaring yung mga nakikita sa kanyang masel-masel, bahagi ng baby fats. Yun. Hindi tayo sure kung si unit head sir ko ay single pa rin o ay single na o may asawa pa rin. Talagang bulong-bulungan lang sa Bureau of Immigration na yung yung malalagkit na pagtitinginan ng dalawa habang nagtatrabaho. And marami nakakapansin at marami nakakalata. Ayaw man nilang aminin ito. Pero yun talagang malakas na bulong-bulungan ngayon sa Bureau of Immigration. Sino ba naman kasi hindi magdududa dahil sa tuwing ipatatawag daw ni Sir si ate sa loob ng office ay agad-agad nilalak yung pinto. Madudumi isip nyo. Ano naman, pag nilak ang pinto, baka pumasok nga naman ng lamok. Pero pati doorknob po nilalak. So, ang catch lang rito, walang pinipiling oras at madalas daw nangyayari yung kanilang paglalak sa pinto, pagpupulot gata tuwing tanghali na pwede nating sabihin na part ito ng kanilang afternoon delight. So, ang tanong lang ng ilang marete sa BI, bakit kinakailangan pa sa loob ng office maganap ang hindi dapat maganap? Ang sagot ko naman, bakit hindi? Malamig din naman doon at hindi halata kung sila ipagpapawisan. At kaysa nga naman magsogo pa sila as in so clean, so good, baka maiskandalo pa sila at pagkadilusob sila ni Mrs. o Commander-in-Chief ni Unit Head Sir. And sana lang
yung kanilang pagmamahalan, enjoy nila yan. Hindi ko alam kung bawal yan or what. Talagang minarites lang natin. Enjoy nila yon at sana tumagal ito ng wagas. Kasi alam nyo naman, may kasabihan na maraming together. Pero hindi natin alam kung meron talagang forever. So gusto dyan ng clue, si ate ay mahilig sa J. J as in BJ o buko juice. Yun. Babalik po ulit ang Tiyop ni Puri and maraming salamat po. Pasensya na kayo at nagmarites na naman ang lolo nyo at muli nag-iiwan na naman ho ang inyong lingkod ng pansamantalang paalam, sayonara at adios mga amigos. Mag-iingat po. Thank you Lord.